Okay, good morning, good morning, good morning people! Una sa lahat, nais ko po muna kayong batiin ng isang maligaya at masaganang bagong taon at sana nakaraang Pasko at bagong taon ay nag-enjoy po kayo kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At ikalawa, napaka-importante po para sa akin dahil po sa inyo, na-hit ko na po yung 10,000 subscribers. Dahil po sa inyong pagtangkilig at pagtitiwala, maganda po ang naging outcome o resulta ng ating YouTube channel last year. So, thank you, thank you, thank you. Okay, mga kasaka, ang unang episode ko po sa taong ito ay i-reveal ko na kung ano po ang naging sekreto ko sa pagpapadami ng luya. Pero bago po natin umpisahan yan, ay kikilalanin po muna natin ang mga katangian ng luya para malaman po natin kung ano yung kailangan nila. Kailangan nila ang klase ng lupa, pataba, yung temperatura, pag-apply po ng tubig, at saka po yung maintenance and care. So, umpisa na natin. Okay, mga kasaka, alam po ba ninyo na ang luya ay isang stem or tangkay at tinatawag din pong rhizome? Opo, tama po narinig nyo. Ang luya po ay hindi lamang ugat. Isa po siyang stem o tangkay na lumalago horizontally or sideways. Paano po? Pahalang ang pagtubo niya. At siya po ay nag-originate sa Southeast Asia. Ang crop po na ito ay perennial crop. Ibig sabihin, pag nagtanim po tayo ng once, hanggat hindi po natin hinaharvest, ay patuloy po ang paglaki niya. At ang number one pong producer ng luya dito po sa buong mundo, ang top producer po ay ang India. Pangalawa po yung Nigeria at pangatlo ang China. Ang Pilipinas naman po ay pang-sampo. At dito naman po sa Pilipinas, ang number one producer po ng luya ay Nueva Vizcaya. At siya po ay nabubuhay doon sa mga tropical o subtropical na bansa. Ibig sabihin, doon po sa mga maiinit na lugar na mayroong panakanakang pag-ulan. So kaya po dito sa atin, ideal po ang pagtatanim ng luya. Kaya karamihan po sa Southeast Asia ay tumutubo ang luya. Okay mga kasaka, ang pag-usapan naman po natin ay yung mga bagay-bagay na nakakaapekto sa production ng luya o ani ng luya. So number one po ay ang lupa o soil. So ang ideal po na lupa na pagtataniman natin ay yung pong loam soil. Or kung hindi naman ay yung pong basal. Ibig sabihin po yung first time na tataniman yung na lupa. Ibig dating walang tanim tapos gusto natin gamitin yung lupa at tataniman natin ang luya, napakaganda po niyan. Ngayon, kung hindi naman po available yung loam soil o kaya ay basal na lupa, pwede rin po yung mga clay, silt, basta magkaroon po tayo ng mga soil amendment na na-discuss ko na rin po sa mga previous videos ko. Kasaka, number 2 naman po sa pagtatanim ng luya yung binhi. Kasi dapat po yung quality na binhi ang itatanim natin at ika nga ay malusog siya dapat. Healthy yung binhi. At tungkol naman po sa variety, depende na po yun sa inyo. Kasi po may iba-ibang variety. Meron po yung native, yung po ay yung maliliit ang laman niya. Pero ano po, mas intense yung flavor niya, mas maanghang. At yun naman pong Taiwanese variety,
Taiwan variety ay ano naman po siya, yung nasa ano po siya, nasa gitna, nasa middle po siya ng yung laki niya, sakto lang, hindi masyado malaki, hindi naman maliit. At mild lamang po yung flavor. At number 3, yung po namang ano, Hawaiian, yung po yung malalaki na luya, yung rhizome niya malalaki. Tapos ano po siya, yung flavor niya ay ano lang siya, yung matabang. So, yun po ay paborito ng mga sa restaurant kasi nga madaling balatan. So, conveniente para sa kanila. Okay, kasaka sa pagpili po ng binhi ay unang-una po titingnan po natin yung kanilang appearance. Dapat po sila ay malinis. Ayan, tapos yung balat po nila ay dikit dun sa laman niya. So, hindi po yun natatanggal. Ayan, oh. Dikit na dikit. Tapos, pag pinisil po ninyo, ayan, matigas. Matigas po siya. Ibig sabihin, solid, maganda yung siksik yung laman niya. Tapos, mataba. Ayan po, katulad niyan. Mataba. Malulusog yung niya, yung mga rhizome niya. Ito pong mga tangkay or stem niya. Tapos, pag pinutol po nyo siya, ay dapat po siya ay makatas. Juicy po yung kanyang laman. Tapos marami pong fiber. So ibig sabihin po siya matured. So yun po yung magandang binhi ng luya. Okay, number 3 naman po, sunlight. So, sa luya naman po, hindi po niya kailangan ng full sunlight. Basta maliwanag lang at na kahit ano lang po yan, maarawan ng konti lang, maganda ang laman. Basta lamang po, wag siyang mabababad sa tubig. So, kaya po, ideal po yan itanim sa mga ilalim ng puno ng nyog, sa mga halimbawa, meron po kayong mga kakao, pwede rin po yan. Basta maliwanag lamang po yung area. Huwag naman po yung halos hindi hindi na nasisikatan ng araw. Masilayan lang po, sapat na po yun. Ang pag-usapan naman po natin ay ang water requirements ng luya. Ang tanong po sa akin na isang viewers, subscribers ay kung kinakailangan daw bang diligan. So, ang luya po, ang kailangan po nilang moisture content sa lupa ay nasa 40%. So, ibig sabihin, pag bumaba sa 40%, kailangan pong diligan. So, depende po yan sa climate sa inyong lugar. Halimbawa, mainit sa inyong lugar, kailangan po. I-monitor po ninyo ang inyong halaman para malaman nyo kung kailangang diligan o hindi. Katulad po sa amin, dito po malimit umuulan, so hindi po namin kailangan na nagdidilig kasi malimit po, mamasa-masa ang lupa rito. So, yung iba naman po, para mabawasan ang trabaho, nilalagyan po ng mulch para ma-maintain po yung moisture level sa lupa. Para maganda ang maging pagtubo at mapadami ang production ng luya. Ang pag-usapan naman po natin ay yung fertilizer o pataba. So kung ang tinaniman po ninyo ay basal land o basal na lupa, hindi na po kailangan na maglagay kayo ng additional na pataba. Pwede na po yun yung taniman yan, bungkalin na lang nyo. Ngayon, during the growing stage na lang po, doon po sa vegetative stage, doon na lang po kayo magdagdag, depende nga rin po sa obserbasyon nyo. Kung nakita nyo na hindi siya ganun kalusog, magdagdag na po kayo ng pataba. At para masigurado po nyo, talagang magiging magarbo at maganda ang tubo ng inyong luya. Ngayon, may nagtatanong, ano daw po yung magandang lupa? Actually po, magandang lupa ay yung loam soil. Yung po yung buhaghag na lupa at mayaman sa organikong pataba. At mataas po yung kanyang water retention at retention din po ng pataba. So at well draining soil, yun po yung ideal na taniman ng luya. What if, paano ngayon kung ang
tataniman nyo ay hindi naman loam soil o kaya basal land. Yun po kasi yung dalawang magandang taniman ng lupa. So ang gagawin po ninyo, lagyan po nyo ng soil amendment. Magdagdag po kayo ng pwede po kayo magdagdag ng risal, pwede po ang coco peat, pwede po ang sawdust, at saka po yung mga compost. Pagsamasamahin po ninyo, incorporate nyo sa lupa, bago kayo magtanim, saka nyo ihalo yan. Nakakasigurado po ako na pagtubo na inyong lupa, magiging malusog dahil marami pong available na pagkain sa lupa. At ang organic fertilizer po ay slow release. So, ang luya po kasi ay mahaba yung kanyang growing period o growing season niya. So, pag kailangan niya ng pagkain ay merong available sa lupa. Kaya po, ideal po sa luya ang organic. Okay, kasaka. Ipapakita ko naman po sa inyo itong luya na ready for harvest na yan po. So, nag-die down na po yung mga dahon niya. Ayan, nakikita nyo. Punong-puno ng laman. Ayan po yan hanggang pataas. So, magkaroon lamang. Ayan po. Kita nyo, halos lahat ay luya. Ayan. So, grabe po ito. Ayan. Napakadami. Hanggang sa tagiliran po yan. Yan. Halos na po na ayan. Hanggang sa tagiliran po yan. Ayan to, bumukol na. Yan po yan. Panay luya po yan. Isang plat lamang po yan. So itong isang plat na ito, sa estimate ko po ito, mga 50 kilos ang makukuha dito. Okay mga kasaka, uhukay po tayo ng laman. Papakita ko sa inyo kung gaano karami ang laman nito at saka paano siya lumalago. So ito po yan. Kasi ito po ay nalanta na yung dahon at nag-die down na. So makikita po ninyo yan, ang bunga po niya o ang laman niya ay yan, pa horizontal yan. Ito. Gumagapang po siya ng pa horizontal. Ayan. So ayan po yung laman ng luya. Ang dami. So ayan po. Meron pa rito. So ito na po yung na-harvest natin na isang puno ng luya. Ayan. Nakikita po niyo panay pa horizontal yung kanyang tubo. Ayan. So ngayon siguro sasabihin niyo bakit maliliit lang, kasi po depende po sa variety na itinanim ninyo. Ngayon kung Hawaiian po itinanim niyo, sigurado po malalaki na. So pero ang po dito, paano natin mapadami? So yan na po yung prueba na
kayang padamihin po natin ng laman ng luya sa tamang lamang po, pamamaraan. Okay, kasaka ngayon ipapakita ko po sa inyo paano lumalago o dumadami ang bunga o ang ani ng luya. Okay, kasaka napag-usapan na po natin yung mga katangian at kinilala po natin yung luya ngayon. At saka kanina, banggit ko na rin po, ano ba yung mga ideal condition para maging maganda ang tubo at magbigay sa atin ng magandang harvest na luya. Ngayon, ang pag-uusapan naman po natin ay yung sekreto namin sa pagtatanim ng luya.